Mainnet ang tawag natin mainnet ang tawag natin dito sa Polygon. Ngayon, senior cut nila, ginawa na nilang poll na lang. Pero kung may mga Poll na hindi lang. na-update na mga decentralized wallet, maybe meron ka pa makikita Matic. Matic kasi yan. So it's a design also by Ethereum base. Kaya lang, nag-separate sila ng mainnet kasi nabibisi na talaga si Ethereum noong time na yon. Kaya nga tumaas din yung value ng Ethereum. So, ang kinikita na itong mga mainnet ay yung transaction fee. Lumobo din yung Ethereum that time kasi nga saturated na yung market, ang dami na nagkri-crypto. Tumaas din yung value ni Ethereum. So meron din gumawa ng Solana, meron din gumawa ng ADA, marami. So pinipairingan niya lang yung tinatawag natin tokenomics ng ng system. So itong Samaritan, ano ba yung logo natin, bro? SMT ba? SMT? SMT. Oo. Pero yung meron yung kita niya, nag-pairing tayo ng SMT kanina. kasi nobody will believe SMT if there is no liquidity pool. 'Di ba? Kumbaga, sa share, bibili ka ng share kung wala yan nagbabayad ng mga shareholder, walang pondo yan, 'di ba? It's a virtual na wala talaga nilalaman. So hindi siya magkakaroon ng store value. Kaya naisip namin ni Mon doon sa project ay gawa ng liquidity pool tsaka staking, 'di ba? Para mag-grow. Magkaroon ng store value yung SMT. Although it's a big supply, pero mas maganda yun minsan sa mga token yung mga malaking supply kasi yung decimal niya malaki ang porsyento ng increased value. Yung pagtaas, 'di ba? Habang dumadami yung community, marami na di-distribute, maraming holder, maraming liquidity pool, 'di ba? Maraming funding. So in due long term time na yung store value niya, hindi naman siya overnight na jackpot. Diba? Sabihin na lang natin it take years kasi project pa nga, meron pang gagawin na apps na yung ang pinapresent ni na Samaritan is yung problem solution, 'di ba? Unique naman siya, 'di ba? Problem solution. Pero hindi natin pa masabi kung ma-adapt ng buong mundo. Pero meron siyang solution technology, 'di ba? Parang kasi high-tech na ngayon eh. Kaya lang yung mga problema nga naman paano mong i-open sa public, 'di ba? So, yung apps na dinidesign ni Sermon matagal ng concept 'yan. 'Di ba? So ngayon ang pag-uusapan natin yung about DAI. Ano yung DAI? Yung DAI is a stable coin na ang basihan niya is para lang siyang USDT. So ngayon, medyo mataas ang value ngayon dahil sa demand. May demand. Pag may demand, siyempre may taas yung value. So dalawang kategory niyan, isang buy at saka isang sell. Ako 2013 pa lang, buy and sell na ako. Nag-spread kami ng 2 to 3% every trade. So from your peso, pwede kong palitan ng Bitcoin, Ethereum, kung anong gusto mong crypto, yun ang kinikater ko. Kaya nga wala ako masyado na ipon because of trade. Di ba? Trading. Buy and sell. Buy low, sell high. Buy low, sell high. Ang problema, buy low ako, minsan, makakabay ka na ng high. Hindi, tumataas eh. Hindi mo mahabol eh. Nangyari sa akin before, nagbenta ako ng almost 5 Bitcoin. Magkano lang yun? Less than 1 million. Anong bumalik ako, bibili ako, hindi na ako makabili. Kasi ang computation mo sa business man, binenta ko na 1 million o 800, 900,000. Ngayon, bibili ako na 1.3. Di ba? Di ba parang, baka lugi. Hindi naman lugi. Kasi kung if you believe, it will reach $10,000, bibili ka. Pero during that time, kung isang kahig santo ka, buy low, sell high, ganun lang. Trade to trade lang. So may tinatawag tayong spread. Hindi naman nalugi. May tinatawag tayong spread. Parang yung dollar mo galing sa abroad, pagpunta mo ng Pilipinas. Ang ganda kinita mo Pero pagdating mo sa Pilipinas, hindi mo magamit yung dollar. 'Di ba? Papalit mo man ng peso sa bangko. Yung bangko kumikita. Nung panahon nung panahon ng Bitcoin, 44 lang yan eh. 44 bibilin sa'yo ng bangko, bebenta nila ng 45.
Tapos pagka ikaw bibenta ka nila ng 45, 50, 46. So meron tayong tinatawag na spread. Nagets mo? Di ba? Yes, yes So, po. Yes po. sa DAI din, tsaka sa Polygon, yung Polygon naman volatile, malikot. Pwede ka mag-hold ng Polygon. Kasi pag bumili ka, US dollar din ang basis niya. So, gumagalaw yan, parang Bitcoin yan. Kasi merong tinatawag na volatility. Pero yung DAI, stable nga, nandun lang yan naglalaro sa USDT na value. Kung ano yung USDT na value, almost nandoon. Pero mas mahal siya Almost compare. Mas mahal siya compare kay dollar notes, yung fiat currency. Kasi usable siya anywhere in the world. Kasi may kaibigan ka sa abroad, hindi kayo nagpapadala ng peso to sa ano tawag dito, sa bangko. O pwede ka magpadala ng Polygon, pwede ka magpadala ng DAI. Real time naman ang value niya. So ngayon, ang ginamit ni Sermon sa Samaritan is Polygon or DAI. Dalawa. Para kung yung mga mahilig sa, let's say, maintindihan na ng mga member, pwede na nila i-convert yung DAI nila sa Polygon. Kasi yung Polygon, potential din yan aabot ng $1 or more. Ngayon, magkano ba mo ng Polygon? 32 30 pesos. plus? Kita na nga ako ng 32? halos doble. Di ba? Parang kumbaga kung kahapon mo tinanggap ng halos 18 pesos lang siya, tumanggap ka. Di ba? Tumanggap ka. Ronan. Ganon din Di ba, nangyayari sa atin. Sa atin nga lang, steady. Isa yung Kaya nga, nasa listed ka sa exchange. pero Akyat baba. Steady na akyat. you cannot hold any Polygon pag wala kang nilagay na stable coin eh. Paano mo bebenta yung Polygon na sabi mo na tumaas na? 'Di ba galing din niya sa mababa? Naaga ka lang ng bili o naaga ka lang ng koleksyon. Kaya siya may value. Tama, mali. 'Di ba? Tama. During nung nag-start kami ni ang Polygon, nakita ko, nasa ano lang 22 or 20 peso sa peso natin convert ngayon, maraming nagpasok ngayon ng raise fund sa program ni Samaritan. Nakaipon niya ng Polygon, tama? Tama. Ngayon, ginawa ni Sermon dalawa, which is good naman kasi kailangan may pairing, yung Yes. DAI. Kumaga, hindi ka tumatanggap ng US Para universal. USDT. Parang gano'n kasi hindi naman tumanggap tayo ng GCash galing sa US, di ba? Kumaga, ang kumikita yan yung third party, yung provider tulad ni GCash, Globe, yung mga ganon. So, yung sa atin decentralized, wala nagko-control. It's a market control. Kaya ang trading ngayon ng isang DAI nasa 62 sa buying Sa selling nasa 59.50. Basta may almost 2 to 3 pesos different. Kasi may spread nga tinatawag. Kasi kung ibebenta ko sa iyo ng walang spread, malulugi yung seller. Di ba? Wala siyang exchange ba? Medium of exchange. So yung pinaliwanag ko kay Mon, sabi ko ang selling ko ngayon sa DAI nasa 62. Di ba? Pero open naman yan. Pwede ka naman makabili sa iba, Binance, whatever. Kaya lang merong mga limit doon. May mga tinatawag silang minimum, maximum. Sa kanya, limitless. Sa'yo, walang limit ba, di ba? Sa akin, kasi tumutulong ako sa community. Siyempre, kailangan kumita rin ako. Hindi naman pwede yung tulong na malulugi ka, di ba? In terms of nung binili mo, katulad nung nakaraan, nagbenta ako almost 1.5 million. Prinomo ko pa yon 59. Ewan ko, nasabi ko sa iyo, di ba? Nasabi ako sa iyo, marami akong USDT. Kasi meron nag-liquidate. Bitcoin, tumama sa Bitcoin. Nahirapan din siya i-cash yung 1.5 million one day. So, ginawan ko ng paraan. Tama? Yun yung talaga trabaho ko since ever. Kasi number one, trusted ako, kilala nila ako. Kahit di ko kilala, nakikipag-trade sa akin. Kasi parang matunog na ba, safe. Kaysa naman, nakakita sila higher rate or lower rate, scam naman. Diba? So yun nga, panawanan ko kay Mon, pag may buyer, nahirapan sila, hindi sila marunong mag-Binance or mag-ibang program, bumili, pwede ko naman i-cater. Kaya lang, ang rate ko ngayon sa buy, 62 per dollar. So kung 10 DAI ang kailangan mo or 100 DAI, nasa 6,002 conversion sa peso. Kasi buying yun. Ngayon, kaya rin kita i-convert. Kunyari, may naipon ka ng Polygon,
or DAI, doon nakita naman sa mining, pwede ko rin niya i-convert ng peso. Kaya lang, sell ka naman. Parang ka cash out ka. So a difference of 3%. Depende sa demand. Ay, standard 3%. So you compute the 60 pesos times 3%. That is almost 80, ano ba yan, 6 times 3. Laksat sa $1, 1 peso and 80 centavos. Di ba? So yun yung parang spread. Yun yung parang spread. Huwag mo titingnan sa dyaryo or sa Google, magkano USDT? Kasi minsan na may misinterpret. Sasabi nila, mahal naman yung benta ni Sir James, di ba? Hindi naman mahal. We need to explain it di ba? Nakuha mo? So in every buy and sell, nakakadepresya ng $1 and 1 peso and 80. So sasabihin mo, bakit 62? 59, almost 60 lang yung dollar. Bakit 2 piso patong mo? Yun na nga yung 3%. 3% spread buy, 3% spread down sa sell. Nakuha mo na. Business kasi yan buy low, sell high, buy low, sell high. Kasi kung walang ganyan spread, nobody will sell. Nobody will buy. Wala. Service diba? charge yan, kumbaga. Kahit naman, di ba, GCash, pag magka-cash in ka, may bayad. Mabigat yun. 2%, 3% yata yung charge nila, di ba? Local lang yan, local peso. Ibig sabihin, bakit nabawasan yung 10,000 ko? Nabawasan pa ng di ba? 10,000 din man binilik niya. Ginawa niya lang virtual. So yun yung parang function ng mga crypto ngayon. Di ba? Nagagamit sa buong mundo. Si presidente ng US, si Trump, pro-Bitcoin yan, pro-crypto yan. Kaya ka tumaas Nanalo Hindi tumaas. Kaya tumaas. Ang dami bumili. Di ba? Kasi pro-crypto siya, wala siyang kontra sa crypto. Di ba? Tama. Yun yung karakteristik ng crypto. Bakit mo gusto mag-crypto? Mayroong mga tinatawag na opportunity. Pero you need to learn it. Kasi wala namang company itong crypto na to Di ba? Walang company. May mga company na gumawa ng solusyon pero ginamit nila crypto. Yes. So may use case. Kasi mo, gagawa siya ng program. Hindi niya ma-entire world ang gamit kasi nga hindi naman siya bangko o hindi naman siya anong tawag dito? Di ba? Hindi naman siya yung malaking kumpanya na kayang makipag-connect sa mga Globe Smart. So, yun. Blockchain ang ginamit niyang technology. In the future, marami nang gagamit ng blockchain. So, marami ng crypto rin lalabas. Yun. Maraming gagawa ng crypto. Ano ba wallet mo ngayon? May Trust Wallet ka na ba? Yung sa MetaMask. MetaMask. Sa MetaMask. Okay din yan. Ang MetaMask, decentralized wallet tawag natin dyan. Trust Wallet, decentralized din. Token packet, decentralized din. Kahit anong crypto, pwede ka gumawa dyan. Pwede ka mag-add ng mga token, pwede ka mag-add ng Bitcoin, kung anong gusto mong bilhin. Kasi walang may control niyan. Walang central bank yan. It's decentralized wallet, tawag dyan. Diba? Huwag mo lang iwala yung 12 phrase. Kasi yun ang pinaka-security mo. Kung masira yung phone mo, masira yung laptop mo, meron kayong 12 phrase na code. Tama. So, pag sumali tayo ng Samaritan, kailangan natin ng DAI at saka konting Matic, pang-Gaspi. Pwede naman, tumatanggap naman yung program ng Matic, yung Paul. Paul. Kaya lang, volatile ngayon, malikot. Pero okay lang, tumatanggap man yun. Yun na nga gustong-gusto ni Mon, tanggap ng Paul. Kasi pag nag-value yung Paul, malaking pakinabang yun sa Samaritan community. Di ba? Kung baka siya nag-ipon, ang system nag-ipon, nagkaroon ng value, meron siyang tinatawag na parang increasing value. Di ba? Hindi man niya trade kasi ayaw naman niya i-gastos sa gastos for development, possible. Kasi na-improve man yung development, nagbabayad sa mga IT, di ba? Mga bayad yan, nag-maintain ng mga website. Programmer pa, siyempre may mga sweldo din yan. Yes. So, gano'n na lang. Mag-quad time kasi meron pa akong papasukan. Meron akong meeting. Okay lang. Mon, take it over. I think may naintindihan sa paliwanag ko si Sir Ronald. Yes. Definitely. Meron.
Bibigyan Ngayon, ko sa kung kanya kailangan yung mo ng DAI, Facebook ko, ha? hindi, i-add mo lang ako. I-add mo ako doon sa ano, walang problema. Oo. Okay. Oh, ang tawag sa trade natin, P2P, person to person. Kumbaga, interest lang ba? Padala ka ng peso, GCash, Maya, kahit ano, padala kita ng DAI. Yes, O kung ano yes. kailangan mo, DAI or poly. Mm-mm. Okay? Tama, Pero tama. later on, kung nagka-interest ka, pwede naman kita turuan kung paano bumili sa Binance. Let's say, sabihin natin, nagka-interest ka o gusto mo direkta. Pwede naman. Kasi may P2P din doon. Nakuha niya na? Yes po, yes po. Yes po. Basta ingatan mo yun, ano mo ha, yung MetaMask na 12 phrase. Yun lang kasi. 12 Kasi phrase, marami yes. ako dati naturuan, pinabayaan lang nila yung 12 phrase Bitcoin. May naiiwan pa nga tagwa 1 Bitcoin. Sayang, Nawala. nawala. Wala tayong magawa. Hindi sila serious eh. Di ba? Blockchain pa Sayang. yung ginagamit namin noon. Wala pa itong mga trust wallet. Mm-mm. Blockchain man ang original na decentralized wallet ni Bitcoin. Alam ni Mon yan. Di ba? Baka ngayon, nakalimutan na rin ni Mon yung blockchain niya eh. Di ba? Naalala ko na lang uli. Di ba? Siya tadi, nagbebenta pa tayo yung mga tinatawag na ano yun, yung parang USB. Parang USB. Yung Trezor wallet. Yun. Treasure, di ba? Oo. Kaya ingat lang, kailangan din learning. Yes. Last. Mon, Sige. maiwan to ko meet you muna po. kayo kasi may, Bukas usap tayo ulit kasi available na Sige, ba sige, yung bro. yung pwede na No problem, live nandito na lang ako yung sa ano. Meeting. yung Okay. pairing. Okay? Bye-bye. Right. Okay po, ingat po. Ingat. Ayun na.